Lahat tayo ay naghahangad ng isang buhay na puno ng kasaganahan, na sumasaklaw sa isang maputing kalusugan, masayang pamilya, magandang tahanan, at iba't ibang anyo ng kasaganahan sa buhay. Gayunpaman, karamihan sa atin ay hindi kinikilala ang mga biyayang natatanggap natin. Piliin man natin itong aminin o hindi, sa halip na magpahayag ng pasasalamat para sa mga regalong natatanggap natin, madalas tayong nagrereklamo. Madalas nating nakakaligtaan ang katotohanan na nakakatanggap tayo ng mga pagpapala nang higit sa ating nalalaman na dapat din natin itong pasalamatan. Kaya maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagpapahalaga o pasasalamat sa mga bagay na mayroon ka, kahit na patuloy ka pang nagsusumikap para sa higit pa. Ngayon mismo ay hindi oras para isipin kung ano ang wala ka. Ngayon mismo, isipin mong gaano ka pa rin pinagpala kung ihambing ang iyong sarili sa iba, kahit pa sa kabila ng iyong mga pakikibaka. Una sa umaga, sa unang pagmulat ng iyong mga mata, simulan ang iyong araw sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pasasalamat sa ating dakilang Ama bago bumangon sa kama. Dahil bawat umaga ay nag-aalok ng mga bagong simula at panibagong pag-asa. Palaging ipahayag ang pasasalamat para sa mga pagpapala sa iyong buhay, dahil ang mga ito ay tunay na kahangahangang mga regalo. Ang mga pagpapalang ito ay nagsisilbing paalala ng kabutihang umiiral sa buhay mo. Halimbawa, ang iyong pamilya, malalapit na kaibigan, pisikal na kalusugan, ang iyong tahanan, pagkain, edukasyon, trabaho, at higit pa. Tandaan mo na may mga taong naghahangad na magkaroon ng kung ano ang meron ka. Kaya sikaping maglaan ng ilang sandali sa bawat araw upang pag-isipan kung gaano ka pinagpala. At kung mas nagpapasalamat ka sa kung ano ang mayroon ka, mas maraming mga pagpapala ang tiyak na tatamasahin mo pa. Gayunpaman, kapag dumating ang sandali na mas ngumiti sa iyo ang kapalaran, mas maiging gumawa ng mas mahabang misa upang pagsaluhan ang hapunan, kaysa magtayo ng mas mataas na bakod upang ihiwalay ang iyong sarili at tanggihan ang nangangailangan. Dahil ang Diyos ay hindi nagbibigay sa iyo ng mga mapagkukunan para lamang sa iyong sariling kasiyahan. Sa halip, pinagpapala ka niya upang may bahagi at mapagpala mo ang mga nahihirapan. Makikilala ng Diyos ang iyong mga sakripisyo. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Makikita niya ang iyong puso at mauunawaan niya ang iyong kabutihan. Kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga pagpapala sa iba, dahil gagantimpalaan ka ng Diyos ng higit pa sa kung ano ang maari mo pang hilingin sa Kanya. Hanggat kaya mo, maglaan kahit ilang segundo upang pagpalain ang buhay ng ibang tao, sapagkat ang pinakamahalagang aspeto ay ang ibahagi ang iyong pagpapala sa iba, at maaalala mo na lang ang dahilan kung bakit ang ibang tao ay nagpapakita sa iyo ng kanilang pagpapahalaga. Ngunit ang buhay ay hindi palaging magiging madali. Walang alinlangan na makakaranas tayo ng mga hamon paminsan-minsan. Ngunit hindi natin dapat hayaang hadlangan tayo ng mga hadlang na ito na tamasahin ang isang buhay na puno ng kasaganaan. Gaano man kahirap ang iyong buhay, mahalagang tandaan na hanggat mayroon ka pang may sasaing, hanggat mayroon ka pang makakain, at hanggat mayroon ka pang malalanghap na sariwang hangin, kabilang ka pa rin sa mga mapapalad kahit ayaw mo pang kilalanin. Magandang buhay sa inyong lahat. Paalam.